Hello, so guys, welcome back to Goodbrook Production. I'm here, your boyfriend Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we'll talk about Hiraya Battlegrounds Comunidad, EJ Power versus Kalmado. Mag-subscribe muna na tayo dyan, guys, sa Hiraya Battlegrounds. At i-like muna natin yan, guys, para huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Hiraya Battlegrounds at mag-like sa mga videos nila. Ganun pa man, na-discover ko lang, ngayon ko lang na-discover ang Hiraya Battlegrounds, at ito nga pala dahil sa tulong na rin ng mga nagre-request dito. At alam niyo naman yung plataforma natin dito, guys, we're all, I'm all doing this for the request. So wala akong ibang ginagawa kundi gawin lang kung ano yung request ng mga nakasubscribe sa atin, at hopefully maunawaan ninyo na dun tayo sa majority. Kung ano yung mga mas marami nagre-request, dun tayo. Ganun pa man, guys, dalawa yung nag-request nito. Ang nag-request nito si Cartain. Comment niya, EJ Power versus Kalmado next plan. EJ Power versus Kalmado next year plan yan. Tapos nag-comment din pala si Jules Mu E81. Sabi niya, boss, pa next react EJ versus Kalmado Hiraya battles. Salamat, boss. So gawin natin yun, guys. Meron pa isang nag-comment hindi ko lang mahanap kung nasaan, siguro natakpan na. Yan. Ganun pa man, guys, maraming salamat, guys. Kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at kung di niyo naman ma-share, kahit i-like nyo lang para ma-recommend sa mga. Ganun pa man, di ko na-atake mapaborito yung artist na dito para mag-react sa facts, meaning at message. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Lagyan niyo po palagi yan sa kakoto niyo. Ganun pa man, let's get to it. Bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko, may music producer in California, mga audio engineer at the same time, a master of the therapist, a NLP, master practitioner, a play psychologist. Gawin ito, guys, para makarami tayo. Sa description, nandun yung personal channel ko. Kung gusto marinig kumanta o mag-rap, nandun lang yun, at may bago akong mga music na lumabas. Meron din pala kaming collaboration ni EJ Power, ang title ng Sige Lang. Hanapin nyo lang yun sa channel ko, nasa description yung kanta naming Sige Lang. Ganun pa man, guys, let's get to it. Hiraya Battlegrounds Comunidad. Sana tapusin nyo yung video. Tuloy natin. Hiraya Battlegrounds, dito tayo ngayon sa malapit sa Scarborough. Hiraya, mag-ingay! This is history. We doing this shit big. And yung mga sponsors muna bago pa kaya mga artists. Yeah. Shout out sa ating sponsors, Fireband, Fatheads, Suave, Flip Tags, Tacoma PH, Barrio Nights, Cozy Party, Apton Connections, Apton Tattoos Montreal, Best 8 Captures, You Know Who Shot It, Dollar Records, Escanita Foods, FMP, Coast to Coast, Black Star Productions, Shot Puno at Walwalan, at syempre TBS 13, Edmonton Turf. Alright, so this is history in the fucking making. First time nangyari. I've been battle rapping for 10 years. First time ever may taga flip top nalalaban sa putang inang local, man. Let's go. Nobody does it better than I do. Remember that, alright? That being said, Hiraya, what it do? Rapper to my left, introduce yourself. Yo, what's up? Sup? Kalmado nga pala, Hiraya Steel Squad Music, alam nyo na. So, ready ba kayo? I got the chills. Rapper to my right, all the way from Colorado, via flip top. Kuya, who the fuck you is? What up, Toronto? Shoutout sa buong roster ng Flip Top. Yes, sir! Power! Nag-agree na sila off camera. Kung sino mauna, Kalmado, make me proud, baby. Let's do it. Woo! Bago ko umpisahan yung round 1 ko, gusto ko muna sabihin, fuck you sa nagsabing magaspang yung mukha ko. Tangin mo, square ulo mo. Game! Woo! Muli akong nananabik. Di dahil ikaw katunggali sa entablado pagpanik. Pero nais ko pa rin magpakita ng bagsik. Dito kay Mister pag pumadyak buong daigdig mayayanig. Pero tang ina mo tulig, di mo ako madadaig. Kahit pumadyak ka pa dyan, di mo ako mayayanig. Baka sikmuraan pa kita ng literal kang maging down to earth na sa akin paahahalik. EJ Power na daw kalaban at ako'y lugit ang ina. Ikaw pinanood kayo sa ticket, daming bumili, di ba?
Pero expect the unexpected, lahat matatameme na. Dahil expect nilang lamon ako sa'yo, pero di mo expect na sa akin magkakaleche-leche ka. Pero sige, palag-palag dito sa kupal magbida ngayong huli na kita, saksak mata, putang ina, kaya mandidilim lang paningin mo sa akin dahil binulag na kita. At napakinggan ko pala yung kanta mong weirdo. Gagong weird mo. Kanta yan tungkol sa pagkasintu-sintu mo, kaya walang gustong makihalubilo. Kasi nung elementary, siya daw yung classmate na nakakakilabot. Nung nag-introduce yourself, walang intro, kumain ng kulangot. Tapos sabi niya pa, meron siyang sariling mundo. Ganon daw kayaman si pare. Mananampal pa nga ng dollar bills kay Abra, yun ang eksaktong sinabi. Tapos malalaman namin sa laban yun ni Shea na yung misis mo, pinakasalan mo sa garahe. Sabi niya pa kay Shea, oh, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. Ayun, naribatan ka tuloy na buong net worth mo. Kwintas niya pa lang. Yan kasi, wag feeling may kumikinang-kinang dyan, kinang-inang yan. Kung yung misis mo may tiba-tibang tiyan, di mo pinaghandaan ng kasalang, gusto niyang kahinatnan. Pero yung sagot sa kung bakit sa garahe, niya pinakasalan, automatic na yan. Kasi doon niya manually kinalikot bilat niyan bago niya sinakyan. Kaya musta? Mr. PTSD na kampiyon sa unang salang. Kaso walang good luck at kay GL natalo kasi puro kayabangan. Magpakamelyodas man sa pagka-immortal, di ka mag-iisa buhay champ, ilang beses mang salangan. Dahil para ka lang din si Badang na veterano sa edad at experience, pero binubobo sa larangan. At speaking of PTSD, dahil dyan, mga tropa mo walang alinlangan kang tatablahin. Sa tambayan nyo, di ka tatanggapin. Kasi sa tuwing inaatake ka daw ng PTSD mo, bigla mo silang pagsasaksain, tapos pagraratratin. Kung ganito ba naman yung tropa o talagang nakakapraning, biruin mo, kausap mo lang, tapos nalinat ka saglit, bigla kang babarilin. Pero kahit pa paano, isang karangalan na makaharap ka, EJ Power. Lul, joke lang, baka tulak pa kita sa taas ng CN Tower. Alden Richards. Alden Richards. Baka Alden Retard, tapoging mongoloid na rapper. Ito pala yung tunay na Alden Retard, DC Prince. Sorry na brother. Kasi siya daw yung brain ng flip top. Alden na naging rapper. Kaso nagka-PTSD, dun daw laging nagsasuffer. Kaya nag-change character sa sundalong may saltik na mukhang alcoholic. Aba nice, sir, itong Alden naging Baron Geisler. Kasi nag-umpisa to bilang papoging fuckboy na nakakadiri lang. Ngayon, pagkasundalo in-apply sa battle kasi tamang trippings lang sa kabuting niyang natitikman. Kaya sa lakas ng trip, mga inosente dinadawit sa kada hirit niyan. Kaya anong sundalo? Baka terorista. Dahil kada laban laging damay sibilyan. Kaya bayani mong imahe ay wala ng silbiyan. From hero to villain. From hero to villain na ko'y di man lang natindihan. Tingin ko pa rin sa yung AJ na pumiyok na binibigyan ng bagong dahilan kung paano pagtitripan. Kaya ako naging ma-ere ka sa taas ng narating na parang ceiling fan. Aba, wag kang nahihibang dahil kung usapang big names, AJ yung sayo, midget lang. That's right, wow. Toronto, Toronto, make some noise. Ganun nga lang, guys. I mean, nagustuhan ko yung ginawa ni Kalmado, pero sa totoo lang, it's not enough. Kasi naiintindihan ko na may intensity siyang binibigay eh. Pero ibibigay ko kay Kalmado yung kritisismo na para sa kanya mismo, kung bakit sa tingin ko hindi siya effective. Kasi ang istruktura ng kanyang berso ay paghingi ng validation sa iba eh. Paghingi ng validation sa crowd. Yun yung hinahanap niya. Parang every time nag-spit siya, parang kailangan niyang paniwalain, i-convince yung mga tao na yung sinasabi niya ay tumatama kay EJ Power, which is not. It's not tumatama. Paano ko nasabi? Kasi kung susuriin yung sinasabi ni Kalmado palagi, sa everything nagsasabi, siya ay ganito, itong taong to, ganito siya, nagkakagano siya, meron siyang palaging may subject dito, tapos ang kausap niya yung crowd. So, ang labas, parang may piniplease niya tayo para magmukhang inaatake niya si EJ Power. At nang sa ganun,
makonvince tayo, which is wrong. Para sa akin, hindi yun talaga tatama. Kaya, napaka-mild o hindi ganun ka-intense yung binibigay niyang sinasabi. Ang maganda sa ginawa ni Kalmado is, meron siyang mga punchlines na good talaga. Kaya lang, yung punchlines na yun ay hindi solidong tumatama kasi yung intro ng bawat schema niya ay papunta sa panghingi ng validation sa iba. Bibigyan ko ng example dito. Pakinggan niyo mabuti. Kasaglit, bigla ang babarilin. Ayan, umpisa niyo dito. Speaking of Kahit ako pumili, kahit saang lugar dito, tingnan ninyo. at napakinggan ko pala yung kanta mong weirdo. Okay pa yan. Gagong weird mo! Ang weird mo. Kanta yan tungkol sa pagkasintu-sintu mo kaya walang gustong makihalubilo. Ito na. Kasi nung elementary, siya daw yung classmate na nakakakilabot. Nung elementary, siya daw yung classmate. So, hindi niya kausap si EJ Power. Ang kausap niya, yung crowd. Nanghihingi siya ng validation. Pili tayo ng iba. Para mag-gets ninyo yung sinasabi ko. Namin sa laban yun ni Shea na yung misis mo, pinakasalan mo sa garahe! Ayan, pakinggan. Sabi niya pa kay Shea. Sabi niya pa kay Shea. Okay pa yun kasi parang line marking eh. Pero pakinggan natin. Ayun, naribat ang katuloy na buong network mo. Kwintas niya pa lang. Yan kasi, wag feeling may kumikinang-kinang dyan, kinang-inang yan kung yung misis mong may tiba-tibang tiyan, di mo pinaghandaan ng kasalang, gusto niyang kahinatnan. Pero yung sagot sa kung bakit sa garahe, niya pinakasalan, Sayang. automatic na yan. Kasi doon niya manually kinalikot bilat niyan bago niya sinakyan. Kaya musta? Mr. PTSD na kampiyon sa unang salang. Kaso walang good luck at kay GL natalo kasi puro kayabangan. Magpakamelyodas man sa pagka-immortal, di PTSD mo bigla ko gapin. Kasi sa tuwing inaatake ka daw ng PTSD mo, bigla ko silang pagsasaksain. Yan, okay pa yan. Trotin. So, meron siyang mga linya na talagang direkta kay EJ pero pili lang talaga. Kung ganito ba naman yung tropa ko talagang Kung ganito ba naman yung tropa ko, so kung ganito ba naman, so parang nanghingi na naman siya ng validation. Parang palaging ganoon yung cycle ng schema niya. Point out ng kritisismo tapos balik sa paghingi ng validation. Pili tayo ulit. Richards, baka Alden Retard ang baka tulak pa kita sa taas ng CN Tower. Alden Richards. Alden Richards. Baka Alden Retard, papoging mongoloid na rapper. Na naging rapper. Kaso nagka-PTSD. Doon daw ng trip mga inosente dinadawit. Sa kada hirit niyan, kaya anong sundalo? Baka terorista. Dahil kada laban laging damay sibilyan. Kaya bayani mong imahe ay wala ng silbihan. From hero to villain. From hero to villain na ako'y di man lang natindihan. Tingin ko pa rin sa'yo, EJ, na pumiyok na binibigyan ng bagong dahilan kung paano pagtitripan. Kaya ako naging ma-ere ka sa taas ng narating na parang ceiling fan. Aba, wag kang nahihibang dahil kung usapang big names, EJ yung sa'yo, midget lang. Sayang si Kalmado, marami siyang kailangang ayusin sa kailangan talaga yung parang hindi ka nanghingi ng sipat siya atakihin mo si EJ Power. Mayroong potential si Kalmado at first time ko lang narinig si Kalmado at sa tingin ko napakalaki yung potential niya kasi kaya niya mag-project, very confident siya sa linya niya, and at the same time parang kaya niyang sabihin ng intense yung mga binabanggit niya. Yun lang yung pwede kong sabihin talaga sa'yo, Kalmado. Yun lang. Huwag kang manghingi ng validation. Kailangan umatake ka. Huwag mo pakailaman. Huwag mo silang pakailaman. Atakihin mo ng atakihin yung kalaban mo talaga. At I promise you, 100%, 1,000 times percent, mananalo ka sa susunod na laban mo. Basta tititigan mo lang palagi yung laban mo. Tititigan mo lang palagi. Checkin mo lang palagi yung sulat mo. Kasi yun lang talaga yung isa sa mga, sa tingin ko, may mga, kaya parang nagigets ko yung crowd na parang, kasi ang mga individual,
mga Pilipino, very emotional eh. Parang, sinabi niya to sa ganito. Parang, na-hype kami pag nakikita namin yung tao talaga, merong pag-attacking ginagawa. Yung instinct namin, magkiklik doon. Pero tingnan natin gagawin ni EJ Power. Sinabi ko lang, para, no hard feelings. I'm just giving you a constructive criticism so you know what to do next time. Tuloy natin. That's round one Kalmado, Toronto. Sorry guys sa mga fans ni Kalmado, ako yung nagsusuri lamang kasi para din sa kanya to. And hopefully, by the next battle, he will become, not the greatest but the best of, new version ng kanyang sarili. Tuloy natin. EJ Power. Let's go. Pakinggan ninyo si EJ Power. Tingnan natin. Ito US Army / Filipino fighter laban dito sa OFW na TFC subscriber. Laban dito sa, di ba? Laban dito sa TFC subscriber. Kung ba't di kita ni-replyan sa comment, dapat alam Kung bakit di kita ni-replyan sa comment, direkta. mo na yung best answer. Kayo Isa dalawa ay nag-usap. nagmamatter yung mga rapper na wala sa verse tracker. Ano ba? Ano ba itong pinasok ko? Kagagaling ko lang sa ahon. Humarap ako sa tsunami. Tapos binigyan lang ako ng crash dummy pagkatapos kong maipagmuro-ami. Kaya san ka humugot ng kapal ng mukha para sa komunidad San ka? Somali? Panira ka lang dito sa Toronto para mga putang inang Punjabi. I mean, malaking issue yan guys ha. At sa totoo lang ako, no hate, but I never like Indians. Kasi very racist sila at ang tingin nila sa ibang mga race under nila eh. Ang tingin nila sa mga sila yung the best na Asians. Pero ang dami nilang issue kasi kung saan-saan sila tumatay. Facts yan guys, kung saan-saan sila tumatay talaga. Sa basurahan, sa kalsada, hindi pa sila nakakita, wala kasi silang banyo talaga eh. Parang pili lang yung may banyo sa India. Ganun talaga sila guys. Tapos, especially dito sa America, and I think EJ Power knows that most of them are scammers, Nagtatago sa pangalan ng English, American, Christian, Steve, Dave. Pero mga Indian talaga sila, guys. Marami silang issue at napakahirap banggitin yun, guys. Kasi million sila eh. Million sila sa X, million sila sa FB, million sila sa Instagram at pwede ka na lang i-report, Masisira yung account mo. So, tuloy natin. Laking bagay na. So, ang ganda ng ginamit na intro. Pakaramdam ko intro pa lang siya eh. So, ang ginamit niya, yung parang pinakita niya muna yung pagkadismaya niya sa lahat. Tapos, yung dismaya na yon papunta doon, parang sa imbudo, yung funnel. Yung lahat ng dismaya na nakuha niya ngayon, binanggit niya para lang mapunta sa'yo. Diba? Parang ikaw, diretso sa'yo, Kalmado. Kaya very convincing kung paano niya in-structure yung verse niya. Tuloy natin. Sige nga! Sige nga! Hold on! Sige nga, paano ko susulatan ng bara yung huyo na yan? Pag ganito yung itsura ng kalaban, putang inasuntukan na lang. Inaasin mo yan. Puro itim na pekas ang bangis. Pero huwag kayong maalarma, malaki yung kaibahan ng MPAX sa galis. Ito yung itsura ng salitang katumbas ng punyeta at paragis. At ganito yung resulta pag yung inire mo na Jerbox may mais. Pero huwag kayo. Canadian na daw itong si kumpare. Hindi na rin ito naghuhugas ng puwet pagkatapos niyo tumahay. Kaya ka lang naman nag-Canada kasi ang tinapos mo lang sa Pilipinas ay elementary. At kung nagstay ka sa Pilipinas, ang tanging English lang na matututunan mo ay, "Good afternoon, sir. Welcome to Jollibee." Pag nag-speak primarily, autistic similarity, nakakairita kang pakinggan parang English ni RCG. Akala. Ito na ba yung pambaton? Wow, napaka-husay na ginagawa ni EJ Power. Nagpo-promote na agad siya ng another laban para pagkakitaan niyang Hiraya Battleground. Sa tingin ko may budget yung Hiraya kay EJ Power. Binadgetan si EJ Power. Hindi rin kasi biro si EJ Power. Hindi rin biro yung neto.
yung talent feed ni EJ Power. I'm telling you now. So, big props pa rin sa Hiraya. Tuloy natin. Taga Norte, bagong talentong pinoprospe. Ito yung hari ng Hiraya. Pas ngayon ka mapo-project. Kaya ihanda mo na yung brown mo na pasaporte, life insurance, Handa mo. pakidoble. Dahil mawawala ng silbi yung libreng healthcare nyo dito pag diniretso kita sa morgue. Okay! Diniretso Total kita miss na miss ko na rin namang kumitil ng mga kilingero na basura. At yung pinakamalamig nyo dito na klima, mamaya-maya normal mo na lang na temperatura. Akala ko ba, cool, calm, collected. Ba't sa kulang namumutla itong kulang di ubra at kung kulang ay tutumba at ibubulgar, hindi natural, pagkamuskular at pagkabrutal? Oo, home court mo pero ba't parang di mo natutunang lumugar? Huwag mo na subukang dumura, huwag na rin subukang bumuga. Bibig ay lubusang bubula, kaya sumunod ka at sumamba. Di ka na makakapag-relax sa oras na dinukot iyong muka. Dahil pag sinabi ko na calm down, lumuhod ka at sumupa! Sabay sa bunot! Tanong, anong karime ng EJ Power? Ano? Bagay tingalain mo ako na parang CN Tower. Wow! Na-flip niya yun. Parang ihulog pa kita sa CN Tower. Tingalain mo ko na parang CN Tower. Nabarel si Kalmado. Putik. Oh shit, sakit na. Pero big props kay Kalmado. Sa tingin ko sa Hiraya Battlegrounds, Kalmado is one of the good MC na sa tingin ko. Kasi to be able na makapag-produce ng ganong klase ng round sa harap ni EJ Power. Sa tingin ko, EJ Power is a heavyweight now. Kasi nasubaybayan ko na yung mga laban niya even though ngayon taon lang dahil marami nagre-request sa mga laban niya. So tuloy natin, guys. Ngayong natsupa mo na si Idol, ayos ba? Now stand up and be proud. Etong si Calm Down, bigyan nyo ng camrag. Wipe your fucking mouth! Diba? Ganyan naman basic. Pambeterano yung galawan. Kayang-kaya mo dapat i-name flip kahit yung mga walang pangalan. Ano ba kasing mapapala ako sa paglaban dito? International travel? Para lang sa laban, sumargo? Hindi! Tingin ko dito, time travel, pabalik ng mga panahon na amateur pa ako. Kaya para saan? Para sa experience? Wow! Anong makukuha ko na XP sa mga tulad mong hilaw? Kung para mag-level up lang ako, kailangan ko pang pumatay ng milyong-milyong ikaw! Tingin mo todo ako sa'yo? Swerte mo naman, Brad. Ang tigas ng mukha mong tumayo sa harap ko, boy. Hindi mo deserve yung spot. Biggest moment na to ng karir mo. Mag-main event sa komunidad. Pas tingin ko dito side quest bago ulit dumurog ng sikat. Ano oras na? 11:06. Press 9:06 pa lang sa bansa kung saan ako nanggaling. Ngayon alam nyo na yung layo at agwat ng diferensya namin. Pinauna na lang kitang bumanat. Nagawa mo pang hingalin at 2 oras na kayong advance, puta, iwan ka pa rin sa akin. Bars! Mula kay EJ Power. Tinamaan si Kalmado. Iwan ka pa rin sa akin. Yan, matututo si Kalmado after dito. Kasi may mga kailangan nyo talaga na constructive criticism. And I promise you, after ng laban na to at after ng reaction video, Kalmado will be the best sa Hiraya. Tuloy natin. Hindi! Ako stepping stone para yung Kasi nasuri natin yung kakulangan ni Kalmado para mag-level up pa yung game niya. karera mo makaabante. Dahil kung di ka naman nag-ipon ng pambayad, hindi to mangyayari. Real talk, ilang taon siyang nag-ipon para lang sa akin pamasahe. At ang masait yung buong buhay niyang pinaghirapan, 4 na oras ko lang nabiyahe. Kaya ang mapapayo ko sa'yo, Kalmado, huwag kang magpaakampante. Dahil sisiguraduhin ko next battle mo, dun ulit yung Napakahusay nun kasi very separated. Nakikita niyo yung separation. Kung papaano niya dinedefine yung paggamit ng mga haymaker gamit ang crowd, tapos yung haymaker papunta doon, pabalik doon sa pag-atake niyang personal mula kay Kalmado. Very defined. venue sa garahe. Taon siyang nag-ipon para lang sa akin pamasahe. At ang masait yung buong buhay niyang pinaghirapan, 4 na oras ko lang nabiyahe. Kaya ang mapapayo ko sa'yo, Kalmado,
huwag kang magpakakampante dahil sisiguraduhin ko next battle mo dun ulit yung venue sa garahe. Pinagbayad ka na nga, pinadurog ka pa sa akin ng sapilitan, hindi mo pa ba nakikita? Pasimple ka nilang pinain kasi di lang nila masabing ayaw ka na nilang maging kaibigan. Para magka-hype tong liga nyo, ikaw pinasalvage. Sawa na lang din sila sa extra na baggage kaya binigyan ka ng kunwaring advantage. Takot lang din silang masira o karir nila kaya ikaw yung pinangharang sa rampage. Kaya anong pinakamalakas sa hiraya? Ulul, isa lang collateral damage. Wow! Ngiti-ngiti ka lang ngayon. Sulitin mo na muna yung moment. Saka mo na lang mararamdaman yung sakit kapag minumura-mura ka na sa comment. So do what you are fucking told. Simulan mo nang ipilit yung estilo mong malalim. Huwag kayong mag-alala. Iisihan ko lang yung pag-virgin dito sa bagitong alanganin. May round 2 at round 3 pa. Hindi pa kita solidong wawasakin. Bawal ka munang madungisan ng husto. Magpapapicture ka pa sa akin. Madungisan. Gagats gusto kong sabihin, direkta niyang ina-atake si Kalmado and hopefully magets ni Kalmado yung gusto kong sabihin. Tingnan natin yung second round niya. Very profound at bibigyan ko ng excellent round yung ginawa ni EJ Power sa projection, sa even yung intensity ng mga ginagamit ng words. Pakiramdam ko nagpa-practice si EJ Power. Meron yata siyang laban, hopefully parang pinag-practice yung Hiraya Battleground. At masarap din mag-practice pag alam mong nagpa-practice ka na, bayad ka pa, diba? Tuloy natin. Goal yata ni EJ Power maging pinakamagaling na battle MC. And sa tingin ko nakuha niya naman rin yun eh. Mga nasa top 5 ko na ngayon, si Poison 13, si EJ Power nasa top 5 ko na rin yan ngayon eh. Si Poison, si EJ, sayang. Si Sixth Threat sana pwede kong ilagay. But si Sixth Threat din, si Mot, mga ganyan. Sayang pwede kong ilagay si Tipsy D, but kasi pakiramdam ko, ang ginawa nila parang pakiramdam ko yung flip top yung stepping stone ng ibang mga artist para makuha nila yung support na kailangan nila para makapagpatayo sila ng business, at makapag-invest sila sa isang mga bagay na gusto nila. Sa pangarap na talagang gusto nila. So, may mga artist talaga na ganun eh. At hindi naman natin yan makakila, guys. Sa panahon ngayon, pili pa lang yung yung talagang, yung talagang artist lang. Tuloy natin, guys. Ang the best example na talagang artist lang at milyones ang kinikita sa paggamit ng music niya. Wala tayong magagawa. Maestro, King Andrew, iyon lang talaga. Kuya Drew, kahit hindi na mag-show mag-rap, milyones pa rin kikitain yung buwan-buwan. Dahil yung mga kanta niya, kumikita ng million ever since. So, tuloy natin. Round two, what you talking about, man? Round two. Hey, guys. Wait. Hey, hold it down. Kalmado, let's go, baby. Come on. Hold it down. Let's go. Naghahamon na suntukan? Dito ka pa nag-angas? O tara suntukan mamaya sa labas? Tara palag, hindi ako nervyoso, bro. Huwag mo akong babantaan lalo't andito ka sa teritoryo ko. Tangina mo! Let's go. Bago ko umpisahan yung mga linya ko sa round 2, gusto ko muna magpasalamat sa kada shoutout sa Hiraya o heto malaking fuck you. Tinawag mong average MC yung hari ng tugma. Tinawag mong average MC yung hari ng tugma. As if mga pilit ng tugma, di sa kanya galing yung hulma. Tapos umapir siya kay Luns. Anyari, takot ka? Sa sobrang kahihiyan si pare, gusto sa lupa, mabaon na. Nagmistula antay ladyboy sa pangyayari kasi nakapun ka. Oo, nakapun. Nawalan ng bayag. Tipong Magandang ginawa ni Kalmado, nag-structure siya doon ng controversy sa ginawa ni EJ Power. Wala namang masama sa sinabi niya eh. I mean, Luna is still an average MC. Lahat kayo MC, pag yan yung pinagkakitaan niya, walang special. Wala talaga. Unless superstar kayo tulad ni Kuya Drew.
'Di ba? Sa tingin ko, superstar na rin si Flo G. Kaya lang, hindi naman ganun din ka-active at di rin kumikita din ng million. Pwede kong sanang ilagay doon. But until hindi nyo naaabot yung mag-show ng kayo lang bilang Andrew E. o nirerentahan kayo ng milyon, 'di ba? Para ilaban kayo o ipanalo yung ano ninyo, karera ninyo, tulad kung politiko man kayo. Ang hirap nun. There's only one name you can found, Andrew E. Tuloy natin. Lakas maghamon, pag inambahan, biglang di napapalag. Tapos kinatatakutan daw to ng... Isa rin sa mga gusto kong malaman ninyo na pag nilagay mo sa poster si Kuya Drew, laging kasama ng mabibigat na artist. Pero yung ibang mga artists na binabanggit na kung sino-sino, laging kasama nilang mga artist, mga low value na artist din talaga. At yun yung makikita ninyo na difference. 'Di ba? Si Kuya Drew, makikita mo with Arnel, Nibera or pwedeng kasama niya si Sharon Cuneta, 'di ba? Yung mga ganun, yung mga talagang hindi lang basta artista, singer din, Regine Velasquez, Ogie Alcacid, mga talaga may pangalan din talaga. At hindi lahat ng mga artist din talaga, aside kay Kuya Drew, na kaya din gumawa, bihira lang talaga. So, isa rin yun sa mga bagay, yung ambag, ang hirap talaga nun eh. Ang hirap talagang wasakin nun. Ang hirap maghanap ng artist na pwedeng tumapat sa idea na inambag ng isang maestro, di ba? Parang napakahirap. Until now, naghahanap ako ng artist na talaga. Sino ba pwede nating itapat sa pangalang Andrew? Glock ba? Si Francis M ba? Kahit si Francis M, ang hirap eh. Kasi nawala na yung ano niya, di ba? Yung legacy niya. Andito pa rin, pero naputol dahil wala na siya eh, di ba? Tapos, may mga tao pa siyang mga pinili na hype man niya na hindi kayang, i-maintain din yung kanilang sariling sikat. Kumbaga, yung mga tao na sumusuporta sa kanila, yung mga taong pinanganak between 2006 pataas, di ba? Pero yung mga tao na pinanganak since 1980s until now, buhay pa, yun, talagang wala silang masabing negatibo kay Kuya Drew. Di ba? Kung may masabi man silang hindi maganda, yun na lang yung way nila para mapansin sila at makuha nila yung simpatya ng mga artist na sumisikat sa panahon ng modernong panahon ngayon. Pero in reality, ang hirap para sa kanila i-disrespect ang Kuya Drew kasi alam nila na dun sila galing sa roots na yun eh. At ang pag-disrespect kay Kuya Drew ay pag-disrespect nila sa sarili nila. 'Di ba? Kasi yung roots mo, pinanggalingan mo, kailangan mo talagang mahalin yun eh. Kasi yung roots mo yung magde-define kung sino ka talaga bilang isang artist. 'Di ba? Kasi nung mga panahon nila talagang nung panahon na ayaw ng Pilipino ng hip-hop, ng rap. Rap pa nga lang tawag dun eh, hindi pa hip-hop eh. Ayaw nila niyan. Ayaw. Dinidemonize nila. Binabanata ng lahat ng mga hip-hop artists, mga rapper. Lahat ng rapper ng early 90s, early 2000, parang tropa-tropa. Kasi sila lang magkakasama eh. Magpe-perform eh. 'Di ba? Ang umaaway sa kanila mga banda, mga punkheads, 'di ba? Pero kahit sa amin sa Mega Mall SM eh, kasi lang kami. Santa Mesa lang kami. O pag nakatambay diyan, puro hip hop magkakasama, magkakatropa, 'di ba? Ang kaaway nila mga punk, mga banda, hindi kasi tanggap 'yun eh. At hindi aware yung mga kabataan ng panahon ngayon sa panahon noon kasi hindi nila alam yung hirap noon eh. Wala silang kaalaman sa history. Pag nakita ninyo yung history, nakaka-proud na meron kayong alam. Kasi parte yun ng kabataan ninyo eh. At yung mga kabataan ngayon, wala silang parte. Wala silang kinabibilangan. At ang kinabibilangan nila ng mga kabataan sa panahon nyo, yung mga new generation na yun, at kung saan sila namulat, sa idea na lang ng flip-top. Diba? Sa idea na makabagong pagrarap na sa panahon ngayon. So wala silang pinundar na effort, 'di ba?
nanonood lang sila, tas yung talino nakuha nila. Pero bilang isang tao at individual na kumatawan sa panahon na yon, hindi nila yung naranasan. Kasi maniwala kayo sa hindi, karamihan ng mga hip-hop artists, mga rapper, tulad ko, nag-start ako 2001 2002. Oh, nandoon ako sa lugar na yon, nasaksihan ko, naramdaman ko, nasa buhay ko. At yung mga makabagong panahon o artist o mga witness ngayon o mga fan ngayon, hindi nila yung naranasan. Wala silang naiambag. Hindi nila yung dinaanan. So, hindi nila ma-feel yung idea na na-feel namin ng mga panahon na in-embodied namin siya. Kumbaga, isinabuhay namin siya talaga. So, naiintindihan ko rin sa mga makabagong panahon kung bakit ganun yung pakiramdam niya. Kaya wala tayong magagawa talaga. Kasi, in reality, guys, history will open your mind. History will make you understand things. Yun lang talaga. At sa pakiramdam ko, kung isa kang artist, kung isa kang rapper, kung isa kang hip-hop enthusiast, or isa kang fan ng rap or hip-hop, I recommend na sana aralin ninyo yung history at yung gusto ninyong bagay. Bakit? At nang sa ganun, mas maintindihan ninyo at mayroon kayong ambag. Yung pag-aaral na ginagawa ng isang individual sa bagay na yun ay isang malaking ambag ng sarili niya para doon. Bakit? Kasi mauunawaan niya kung ano yung pinanggalingan nun at magiging parte siya ng nakaraan na yun. Tuloy natin, guys. Sorry, napakwento. Oo, nakapon. Nawalan ng bayag. Tipong lakas maghamon, pag inambahan, biglang di napapalag. Tapos kinatatakutan daw to ng sino man. Pues wala akong Ganun naman siya. Di ba? Wala naman. Tapos kinatatakutan daw to. I mean, pwede para sino yan? Tingin nyo dito, banta. Tingin ko dito, tingin nyo dito, banta. Tingin ko dito. Maganda rin yung separation na yun. True lang, mula sa mga linyang mandamay ng sino man at barang pang malibog lang, kayo'y tila pinasakay sa tubibo kasi tuwan-tuwa kayo sa pagpapaikot niyan. Pero ngayon, masama ugali ng kalaban mo. Galing Demon Clan, Man of Steel, di mauganang. Kahit anong stilo yan, panis dark humor mo pag ako naglabas ng kapilyuhan dahil pagka-joker ko'y payasong nawala sa katinuan. 7 days ka lang dapat paghandaan kasi nga ang week mo man. Pero malakas daw tong sumuntok na parang ipo lang. Pues ngayon bugbog to sa akin. Simulan yung video 1 kaya simulan yung bugbog to sa akin. Simulan yung ngayon bugbog to sa akin. Simulan yung video 1 pagkat kalaban mo'y halimaw din sa punches na parang hitmon tiyan at napansin ko lang. Sa mga inosenteng dinadamay mo sa linya, laging laman ng dark humor mo sa liga yung mga kasawian at kasiyahan ng mga may kumpletong pamilya. Mula sa anak ni Bossing at Pauline, Pamilya Aquino, pagkalaglag ng anak ni Robin at Mariel, pati sa airpods ni Jano Gibbs. Yung gandang angle yung binibigay ni Kalmado ngayon dito kasi parang inaataka niya yung mentalidad ni EJ Power kung paano niya tingnan yung mundo. Anak kasiyahan ng mga may kumpletong pamilya. Mula sa anak ni Bossing at Pauline, Pamilya Aquino, pagkalaglag ng anak ni Robin at Mariel, pati sa airpods ni Jano Gibbs. Yan ang mga ginamit mong sangkap sa pagpapatawa. Desperadong tanga. Pero kaya mo lang yan nagagawa kasi never kang nakaranas ng pagmamahal at alaga mula sa tunay mong ama. Real talk! Kasi bata ka pa lang, lumayas na siya sa bahay nyo. Kaya naiinggit ka kay Ramon at Tanggol kasi nauna pa sila magkita bilang mag-ama kesa kayo ng tatay mo. Kaya gets ko yung galit mo hanggang ngayon na may panganay ka. Pero EJ, okay lang yan. Si Luffy nga rin hanggang ngayon di pa nakikita yung tatay niya. Tapos lakas mong yabangan si Poison na din makasali sa Family Feud. Porkit may substitute kang daddy sa inyong Family Dude! Pero congrats EJ sa anong ganap na ama, may sarili ka ng Family Dude! Eh di ngayon, pwede ka nang sumali sa Family Feud! Pero joke lang. Kahit pa paano sa kabila ng panggagago, may malasakit to kapatid. Kung sakaling sumalangit na ang putang ama mo, pwede kitang hiatid.
Yeah! Sa sementeryo na kayo mag-reunion, mas mabuti na yan. Uubusin ko lang buo mong ang tulad ng ginawa ni Itachi sa Uchiha Clan. Mali ka ng madilim na mundong pinasok, di ka makaka-back out. I crippled your whole rounds, di ka magsa-stand out. Basag-basag bungangan ito sa akin. Tila may slash mouth, kaya si EJ Power na iwang powerless sa pakusalarin ng pagka-blackout. Sa tingin ko mas definitive yung second round ni Kalmado, mas nagustuhan ko siya. May mga punches siya na one-liner lang, two-liner lang. Sa tingin ko very effective para sa akin. Tignan natin gagawin ni EJ Power. Hey yo, that's round 2 of Kalmado, guys. Let's go, EJ. Yo, kompleto pamilya mo dito sa Canada? Sa tingin ko ang lakas ng second round ni Kalmado kasi nag-below the belt na siya doon eh. Meron na siya mga personals na ginamit doon. Sa tingin ko, effective yun para sa akin. Okay, si EJ Power na iwang powerless sa pakusalarin ng pagka-blackout. Hey yo, that's round 2 of Kalmado, guys. Let's go, EJ. Yo, kompleto pamilya mo dito sa Canada? Eh, congrats! Sarap sa feeling. Congrats, may isang buong henerasyon kayo ng mga alipin. Inaasar pa. Yung stepdad ko, Amerikano. At least stateside. Guwapo. Kesa naman sa nanay mo, nasa Canada at lahat-lahat kumakantot pa rin ang kamukha mo. Alam niyo, sa lahat ng sinabi niya, isa lang ang pinakamabisa diyang sagot. Nurse, gising na siya, painumin na to ng gamot. Ganito yung mga Mongolid sa Canada eh, no? Hype na hype kung gumanap. Buti pa yung mga Mongolid sa China eh, pinapatay agad. Mas sikat pa sa'yo yung pukinangin ng piyok ko. Tuwing naririnig ko itong mag-rap, sadyang nakakapikon bro at nakakademonyo dahil ganito yung magiging boses mo pag nagsalita ka habang pisil-pisil yung ilong mo. Nawalan ako ng gana sa laban na to mula nung narinig ko na banggit mo sa Tombstone. Tombstone. Sa mga mag-asawa dyan, eto dahilan ba't kailangan nyo mag-condom. Pa-English ka pa kasi. Anong feeling mo? May accent ka na dope? Gago yung baluktot ng dila mo pang malapit na ma-stroke. Hindi ka pa pwedeng isa lang sa gantong klase ng bakbakan. Hindi ka pa nga nakakatikim na masigabong palakpakan. Masyadong maere, puro plain naman pinapakita kada laban. Delta Airline ka sa Toronto, hindi nakakamatay ang yung bagsakan. Jonas Abra GL. Plain. Yan yung mga nakatalo sa akin pagdating sa battle rap. Samantalang ikaw, tinalo ka ni MRK. Tangina, who the fuck is that? Wow, ang laki din yun ha. Putang ina yun. Bars! Kasi yung nagbagsak si EJ Power ng resume niya bilang MC, battle artist. At yung mga tumalo sa kanya, may pangalan. Pero yung kay Kalmado, unknown. So, napakalaking bagay yun. Nasunog si Kalmado dun. To hindi nakakamatay ang yung bagsakan. Jonas Abra GL. Yan yung mga nakatalo sa akin pagdating sa battle rap. Samantalang ikaw, tinalo ka ni MRK. Tangina, who the fuck is that? Real talk, yung mga nakikita ko may potential dito sa Hiraya ay sina Prince, Kengkeng at Santo. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, isa lang ibig sabihin niya, magsitigil na kayo. Takay na kasi mag-react nito ni Santo eh. You're crazy. Sobrang OA kinang-ina. Gago, nagmumukha ka lang tanga, lalo't di naman ganun kalakas linya nila. Kaya kung yung mga ginagess nyo ditong sikat, hindi kayo madiretso at kinukonsinti kayo magbida-bida, pues ako pumarito para lang sabihin na tigilan nyo na yung pambobola sa isa't isa. Ang lakas pa ng loob magpangalan. I'm sorry guys pero kasi ako guys, ang dami kong haters, 'di ba? Kasi may mga, I'll be honest, marami talagang mga artist sa flip top na may ayaw din sa akin. Dahil nga ganyan ako magsalita kasi inisip nila, inaatake ko sila. Even mga fans nila. Pero I'm just trying to tell you guys the truth kasi walang magsasabi nun eh.
walang tao na merong, especially bilang isang Filipino pa rin ako, di ba? Kasi we're emotional race. Lahat tayo at base lahat ng decision natin nakaakibat sa emosyon natin. And dapat hindi natin ginagawa, lagi dapat nasa isip ng natin. At si EJ na practice niya na yung mentalidad niya kasi nag-military yan dito, guys. At ako bilang psychotherapist, yan trabaho ko, 'di ba? So yung mentalidad ni EJ Power na nabago na kasi obey first before you complain. Ganun talaga sila dito. At yung military dito sa Amerika, regardless yung kung ano man ang estado mo sa military mo, kung mechanic ka man, chef ka man, medical ka man, o frontliner ka man, lahat sila dumaan pa din sa training. Tuloy natin. Ng kalmado, feeling mo boss na boss ka. Gagong legit nga nila. Kaya kung yung mga ginaguess nyo ditong sikat, hindi kayo madiretso at kinukonsinti kayo magbida-bida, pues ako pumarito para lang sabihin na tigilan nyo na yung pambobola sa isa't isa. Ang lakas pa ng loob magpangalan ng kalmado. Feeling mo boss na boss ka. Gagong legit na kalmado yung lola mo. Kasi comatose na. Anong klase kang apo? Ba't ka nagkaganyan? Ipapadala na siya kay God, puta di mo pa rin siya pinapadalhan. Kaya huwag ka masyado dyan pasosyal. Huwag kang piling matapobre dyan, my God. Ang pinakamahal mo lang na napadala sa Pilipinas, Toblerone na lasang dab. PR ka dito? PR ka dito? PR ka? Yung mga bagay na kailangan matutunan ni Kalmado. Magle-level up siya dito. I promise you, magle-level up si Kalmado. Kasi sa flip top, ibang level yung pambabastos din talaga doon. Tinatanggap lang talaga natin. Tuloy natin. Ulul! Baka tignan natin angas mo pag bigla kitang ni-report. Kilala nyo si Tirso Cruz III? Ito naman si Tirso Cruz Deport. Baka pag pinulover ka ng immigration, wala ka dyan mahugot. Pag hiningan ka ng PR card, ang ibigay mo, suki card sa Pure Gold. Kaya ang tanong, bakit sa mga battle mo palaging feeling big time ka kung magbida? Eh kung tutuusin, nakikitira nga lang sa living room ng yung mga magulang, di ba? Anong feeling mo? Dinala ka nila dito kasi gusto ka na makapiling ng yung bobong ama at ng yung putang ina? Tanga! Dinala ka lang nila dito para may katulong na silang magbayad ng mga utang nila. Facts din yun, ha? Facts yun. Hindi katulad dito. Sa Amerika, hindi, especially rito sa Amerika, dito, pag 18 ka na, you're gonna be kicked out. Diba? Pag ako, naniniwala ako na pag ikaw nakatira ka pa rin sa magulang mo, I mean, makapag-ipon ka, yeah, pero hindi mo kaya mag-decide para sa sarili mo. Diba? Wala kang privacy. You don't know how to be alone. At kailangan mo yun. Yung existential pagiging mag-isa, kailangan mo yun bilang isang individual. Hindi yung meron ka nakikitang palagi kasi yung idea ng pagiging mag-isa at idea na meron kang comfort na parang alam mong may tao sa likod mo. Yung tinatawag, meron kasi tinatawag na conscious mind at subconscious mind. At subconsciously, alam mo na aware ka na meron something sa likod mo. Na may matatakbuhan ka, may mapupuntahan ka. Yun, kaibahan nyo ng isang tao na bilang ikaw lang, bilang isang individual. So, sanayan ninyo maging mag-isa. Para ma-practice nyo mag-isa na mag-decide ng mag-isa, harapin yung problema ng mag-isa, harapin yung utang ng mag-isa, harapin yung mga decision making na napakahirap at mag-take ng risk mag-isa. Nang walang tatakbuhan, walang susumbungan, walang pagsasabihan. Makakita ka ng mga tao, lalaki dito sa Amerika na nagdadrive ng angiti. Pero in reality, na-stress sila habang nagdadrive. Hindi nila alam kung saan kukuha ng pera. Like me. Diba? Wala akong pera. Dito lang ako nakatira minsan. Natutulog. Meron lang ako ng rentang kwarto. Yung kwarto na nirerentahan ko, hindi ko rin pinupuntahan. Kasi bawal maingay dun eh. Diba? Most of the time, nandito lang ako. Ang tulog ko, 4 hours, minsan 3 hours a day. Diba? Ngayon pa lang ako nagkakaroon ng oras makapagpahinga after ko mag-resign sa isang trabaho. Diba? Lahat ng tao magugulat. Sarap lang, baka 3-4 trabaho. Ganun talaga eh. Amerika. Diba? Ganun talaga guys. Mas mabuti na ito, nakuha ko lang ito sa
sa tao na malapit din sa akin, no? Sinasabi niya sa akin to. Pero nakuha niya rin to sa iba, eh. Sinabi niya sa akin, mas mabuti nang ma-stress ka nang may pera ka kaysa may stress ka na wala kang pera. Yun, napakalaking bagay. Tuloy natin. Pa-post-post pa ng family picture niya sa Facebook. Kala mo pamilya na huwaran. Ang sweet-sweet ng mga putang ina. Kala mo hindi nagsusumbatan. Nung pinanganak siya, sabi ng magulang niya, sa wakas, may tutulong na makaahon sa atin sa kahirapan. Kaya kung may nabuo sa libog at may nabuo sa pagmamahal, eto nabuo dahil sa pangangailangan. Kaya ang pagiging kalmado sa battle rap, huwag mo nang hangarin ang pag-aralan mo kung paano maging kalmado sa gitna ng maraming bayarin. Yan ang katotohanang masaklap na dapat mong matanggap. Maginhawang pamumuhay, hindi mo malalasap. Bawal ka munang magpakasal at bawal ka munang magpakasarap hanggat nabubuhay yung mga magulang mo dahil isa ka lang retirement plan na anak. Ano? Personal na masyado? Lahat ng baho mo lantad, ganyan talaga pag ako tumadtad. Isa kang taong bulagsak, wa-epek yung baduy mo na swag. Wala pa rin imik, binastos na't lahat, di pa rin nagawang sumapak. Tanggapin mo na lang na ang kalmado'y pinagandang termino lang para sa mga taong takot pumalag. Sumobra't lumabis, mga bombang hinagis. Bars! Na-bars na naman si Kalmado. Kung papaano ginamit yung angle niya para wasakin yung pangalan niya. Kung papaano dinefine ni EJ Power yun, napakagandang angle. Na landslide na si Kalmado first and second round. Pero kahit puro kaberdehan, sinigurado pa rin umuobra sa lapis. Titingalain pa rin aabangan aking mga nabuo at na-practice hanggang sa umabot yung pang-aalas ka sa Toronto na parang Aurora Borealis. Wala siyang ganon! Kasi para lang tong si Eminem nung kinakausap niya si Stan. O kaya para lang tong si John Cena na binabattle rap yung fan. Kaya pinakamasakit na statement to. Hindi tayo magka-wavelength bro. Pinakamalaking damage lang na magagawa mo sa akin ay pababain engagement ko. Oo, maaaring mag-million views to. Pero sisiguraduhin kong wasak-wasak at ang ina. Yung tipong kahit mag-trending tong laban natin, di mo to mapagyayabang sa iba. Kaya imbis na, ispit mo pa, yung mga walang kapararakan mong salita, mag-choke ka na lang sa round 3 para di ka masyadong nakakahiya. Tite! Napakagandang ginawa na landslide si Kalmado, pero okay pa din. I mean, big props pa din kay Kalmado kasi he's stand on his ground. Nandyan lang siya, di ba? Ganun lang siya, di ba? Tuloy natin yung ano ni Kalmado, third round. May third round pa si Kalmado. Lul, dami mo alam, mula alam tapos. Ang hirap ng wasakin yung trace na iniwanan ni EJ Power, yung daanan na yan. Masyado nang mabigat yung binitawan niya kasi akala ko maganda yung personals ni Kalmado sa second round, but this personals is intense. 10 times harder. So, I mean, ang hirap nun. Hindi na makakabawi si Kalmado. Third round, tignan natin third round ni Kalmado. Walang tatay, nakasad na happy family. Hold down, last round. Oy, putang ino, walang tatay, nakasad na happy family. O siya, wala daw PR card. Ang ina mo ka. Wala daw PR. Booking king mo. Ano to? Ayun o. PR card. Ina mo, di daw pasak. AI lang yan. Yun. Okay, game. Napanood ko. Yung laban nyo ni Shay, yung kulit ng ginawa mo. Pero susubukan ko rin yung gawin para pagtripan natin anak mo. Kasi yung baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Yung baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito niyang tsupon yung burat ko nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Pag ako nag-alaga sa anak mo na toddler, parang walang yung stepfather. Paliliguan ko siya sa washing machine tas patutuyuin ko sa dryer. Pero joke lang, ayoko na rin ng bullshit. Sama na rin ako sa mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya. Ba't sinabi pa na Kalmado? Joke lang. Dagat si Kalmado. Okay lang yung pwede mo sabihin lahat sa rap battle tapos bumawi ka na lang sa ending. Sabi mo na lang, wala, joke lang. Ng choco man eh, tapos di ko paiinumin ng tubig.
Yang anak mo na yan, bubuhatin ko sa leeg hanggang mawalan ng lakas yan. Sabay forma ng shooting form para ikobi dun sa trash can. Ganyan ko binaboy anak mo, pugot ulo, binakbakan. Tapos yung misis mo, pinaganto, sabay boom, dinakdakan. Kaya isang hapon umuwi ka't nakita kanyang kinalalagyan. Duguan, walang buhay, nakahandusay na lang dyan. Mangiyak-iyak ka pang magtatanong ng, anyari sa anak ko? Bakit nagkaganyan? Relax ka lang sir, huwag kang mag-alala, nadapa lang yan. O Siyam, tama na. The reason kung bakit hindi ganun ka-effective yung ginagawa ni Kalmado kasi parang ginamit niya lang yan as in panggagaya eh. Kasi bago maramdaman ng crowd ng mga tao na may impact yung sinasabi ni Kalmado, kailangan isabuhay niya muna yon. Meron siyang background na ganun. Hindi katulad ni EJ Power, meron talaga siyang military na pag-ano. So, bawat sinasabi niya na intense, parang nagkakaroon siya ng parang parang meron siyang tawag dito, meron siyang background. Kumbaga na siya, may tawag doon may proper na term doon Parang meron siyang backup, nababackupan ng background ni EJ Power. So, kailangan siguro dapat sa umpisa pa lang ng unang round pa lang ni Kalmado, ganun na siya ka-intense. Para kahit paano, makonvince niya yung mga tao na yung sinasabi niyang hardcore, may backup ng background niya at nung umpisa niyang round. Kung nag-start siya ng medyo joke lang, tapos nagpunta siya sa hardcore na very intense na parang horrorcore yung dating, parang hindi siya ganun kabisa kasi parang hindi yun ganun yung class ng style na ginagawa ni Kalmado. So, very risky yung ginawa ni Kalmado dito. Tuloy natin. Senaryo masyadong gory. Pagtuunan na lang natin ang pansin kung saan nag-umpisa kanyang villain story. Siguro naman lahat tayo dito alam lalo sa mga taga-US na pumasok to sa US Army. Kaso ang akala niyang para sa benefits yung pagmimilitary. Di niya alam paraan pala yun para matrisam ng kanyang stepdaddy yung misis niya at mami. Habang ikaw pinagpupush up at sinisigawan sa kampo, sila din pinupush upan habang pinagsasalitan sa kwarto. Habang ikaw nakikipaglaban sa bundok na hindi mo alam, yung pagitan ng bundok nila may longganisa ng apam. Habang ikaw nasa bootcamp nangangamba na baka bombahin sa gabi, yung stepdad mo naman binobomba rin yung misis at mami mo gabi-gabi. Kaya pagtapos ng serbisyo, umuwi siya ng pagod, di man lang pinagbuksan nung ang katok niya padabog, saka na lamang nung shit. Kaya pagtapos ng serbisyo, umuwi siya ng pagod, nasa labas na ng pinto ng kwarto, di man lang sinasagot, saka na lang siya pinagbuksan nung ang katok niya padabog. Pagpasok sa loob, natulala parang sabog. Nag-trigger yung PTSD di dahil sa lobong pumutok, kundi nung nakakita siya ng kondom na may tamod. Kaya yung putang ina mo, sasaksakin ko sa tiyan. Grabe na naman yung ginawa niya kasi first and third round ginamit niya na naman yung PTSD, so nagmukha siyang redundant. So, naintindihan ko kung bakit parang nakakaumay ng pakinggan. Nawala rin yung intensity ni Kalmado. Kumbaga, may intensity sa pagde-deliver, pero yung intensity kasi na sinasabi ko, yung aura ba, yung parang convincing manners niya kung saan parang minimin niya yung sinasabi niya. Parang nawala yung excitement doon. Parang everything now is all about acting. Nag-act na lang si Kalmado rito. Nawala yung tinatawag nila na mojo. Yung magic ni Kalmado. Which is very, diba? Parang, big props pa rin. Big props kasi sa tingin ko, nabully lang ng konti si Kalmado. Pero mahusay naman. Tagiliran dibdib at leeg ng walang konsensya para marami ang butas na papasukan pag yung shota ko nire-regla. Yung misis mong pabigat, luluhan ginawa niya naman yun sa laban niya ni may kalaban si Shay, nakalimutan ko kalaban niya na sabi niya ganyan din yung sinabi niya. Parang ginaya niya yung concept. Ugo kakaiyak. Tututukan ko yan sa leeg ng itak. Kaya sige, mamili ka kung papatayin ko to o kakantutin mo yung sarili mong anak. Pero dahil isa kang mabuting asawa at ama,
Gusto mo siyang maligtas. Kaya habang kinakantot mo anak mo, liig ni Jonah nilaslas. At bago ang maapalag, tinaga kita sa may bias. Ngayon nakaupo ka't nakatali, walang takas kahit pa magpumiglas. Kaya ikamamatay mo yung pagiging loner. Dinali lang kita sa istilong napili mo, sir. Karumal-dumal ang sinapit nitong putapeteng na corner. Sa aking Florentino family massacre, sila'y binaong ko 6 feet under in a particular order. Ano, grabe na ba yung disrespect? Chill lang, di ako ganyang kawalang modo. In fact, sobrang bait ko pa nga, ipapakita ko ng todo. Ako mismo maghahatid sa'yo. Pauwi ng Colorado, nakalagay sa body bag bilang pasalubong galing sa The Man from Toronto. Ano, AJ, di pa rin ba masaya yung battle ng walang ganto? Nung napansin dark humor mo, naging gutom ka sa atensyon, kaya laging takam ka. Kaya binalik ko sa'yo yung pinaggagawa mo, medyo may kaibahan pa. Pero pasalamat ka't lahat ng yun nasa isip ko pa lang, kasi kung hindi, gagigabahan ka. Kaya sa hinanda kong context ng dark humor ko, AJ, sana nasiyahan ka. Yo, Toronto, make some more short. Inaral ni Kalmado si EJ Power. No wonder I'm very familiar kung paano niya iniispit yung mga linya. Kasi yung ginagawa ni Kalmado, merong pagkakahawig sa estilo ni EJ Power. Tignan natin yung gagawin ni EJ Power sa third round. Tanginan to. Dinamit pa yung anak ko. Wak naman ang lyrics. Palibhasa kayo ni Hazel, suki kayo ng abortion clinic. Kahit idamay mo yung anak ko, matalinong bata yung tanga. Ako panalangin ko, pag nagkaanak kayo ni Hazel, sana maging 4 yung paa. Yo, para sa laban na to, napilitan ako magpaka-detective at magpaka-vigilante. Boring ba yung buhay mo? Pues gawin nating interesante. Di ko na kailangan pang sa replay dumali para dito sa taong cliche umarte. Tapos na ako dun sa kalmado, talakayin naman natin ngayon si CJ Orate. Game? Game? Alam nyo, di ba? Sino to? Sino to? Hiram. Angas ano? Mayabang ka bro. Matanong ko, ilang Canadian dollar yung pinadala mo sa kanila para lang may mabuga ka sa laban na to? Wala? Yeah, right. Bullshit. Imbis na magpakahirap ka, dinadaan mo na lang lagi sa panggugulang leche ka. Ganyan siya mag-upgrade. Dati kay Santo lang nagpapasulat, ngayon sa mga flip-top MC na. Kaya yung civilian, Silvian, na line niya kanina, sadyang kaduda-duda. Si Mot at Kairam na rin kasi nagsabi dyan sa mga diskarte mong salaula. Natanggap na nila yung pinadala mo, pero yung mensahe di mo pa rin nakuha. At hinahayaan ka lang nilang ispit yung mga binibigay nilang basura. Uto at bopol. Sinira pati honor. Tingin mo sa kanila tropa, tingin nila sa'yo sponsor. Hindi mo nga mapaganda yung shota mong sa kakatrabaho, samantalang kakapadala mo kila Mot at Kairam, ayun na, gold na asawa nila. Wait, pinutol? Kaya yung civilian, Silvian, Pinutol? na line niya kanina, sadyang kaduda-duda. Si Mot at Kairam na rin kasi nagsabi dyan sa mga diskarte mong salaula. Natanggap na nila yung pinadala mo, pero yung mensahe di mo pa rin nakuha. At hinahayaan ka lang nilang ispit yung mga binibigay nilang basura. Uto at bopol. Sinira pati honor. Tingin mo sa kanila tropa, tingin nila sa'yo sponsor. Hindi mo nga mapaganda yung shota mong sa kakatrabaho, samantalang kakapadala mo kila Mot at Kairam, ayun na, gold na asawa nila. Lab, paubos na yung savings natin. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, konting padala na lang lab, ikukulab na nila ako. At pagkasend niya ng pera dun sa bangko, tanging masasambit na lang ni Mot at Kairam, haha, nauto na naman si Gago. Naway sulit na sulit mo yung Remitly at Gcash para sa mga barang malupit, dahil pag naubusan ka na ng pera, wak ka na ulit. Wow. Binisto na nga ito ni Zion King sa pagbili niya ng mga bare. Sobrang grabe na ko. Para ako nagbe-vape tricks kasi lahat ng tao napapa-oh. Pinapasabi nga pala ni Kripley, tang ina mo. Kundi di
Kundi bibili ng bara, magnanakaw ng linya. Sadyang walang kadala-dala tong packshit na to. Ang tindi mo bro, galing na galing ka sa mga linyang hindi galing sa'yo. Ayan yung napapala kapag nilalaktawan progreso. Gusto agad makarating sa tuktok sabay aastang konkreto. Ako hinubog sa World War, sinala sa tryouts, dumaan ako sa proseso. Samantalang ikaw sinushortcut mo lahat kaya yung anyo mo di kompleto. Wala nang teka-teka at wala nang etc. Sira na kredibilidad ng skema niya at kanina to hinihele ng kaba. Oo, round 1 at round 2, nagre-relax at nagpe-pretend ka pa. Kung kanina ikay kalmado, pues ngayon present tense ka na. Ang dapat sa tarantadong to pinupuruhan ng sumbat. Saka ka na magyabang-yabang dyan kapag di ka na nagpapatulong magbuhat. Ako, pinagmamalaki ko na ako'y puro mula puno at ugat. At higit sa lahat, narating ko yung estadong to nang hindi sumusubo ng burat. Hindi ako nagkampiyon sa isa buhay. Yan na ba yung pinakamalakas na ibabato mo sa tuksuhan? Tanga, wala nang mas nakakahiya pa sa taong hindi yun mararanasan na subukan. Di ba gusto mong makuha atensyon ni Enigma? Pues abot kamay mo na yung best chance. Saktong tryouts mo na din to. At may pabaon pang remembrance. Kaya pag uwi mo ng Pilipinas, kasama ka na sa attendance. Oo, makakapasok ka na ng flita, pero magbabayad ka ng entrance. Wala ang karapatang maipagbanggaan dyan ng sungay. Mas bagay sa'yo sampalin ng realidad bilang pangaral at patnubay. Ang makilala ng mga tunay at mapabilang sa mga mahusay, yan yung mga bagay na pagsasalsalan mo na lamang habang buhay. Buti nga pinaghandaan pa kita eh. Ano pang inaangal mo dyan? Gago yung mga gantong klase ng liga dapat piniprestylan na lang. Marami pa akong proyektong tatapusin after kong tarantaduhin tong damuho na to. Samantalang ikaw, wala kang magagawa kundi manatili sa hiraya at mag-abang ng panibagong MC na dudurog sa'yo. Kasalanan to ng mga yesman mong panay sulsol at pagpapanggap ni hindi ka pa nga aabot sa kalingkingan ng mga wak. Kaya utang na loob, tantanan mo na ang rap. Ikaw ang pinaka-perfectong halimbawa na hindi to para sa lahat. Pinanatili masyado yung pagiging ingrato. Sadyang sumisirit sa baho lahat ng tumutugma sa ngalan na iyong napili. Kalmado, kadiri kang tao, alipin na aso. Ano, masakit na masyado mga salitang ginigiit ko ng klaro. Gago ang mas masakit na rinig mo lahat ng yan mula sa taong tinitingala mo. Eto na ang katuparan ng iyong mga hinihiling bro. Katapusan na rin to ng pagpipiling mo. Ako ang tanginang kumpirmasyon na dapat ka nang huminto. At sumisilip ka pa lang sa siwang ng oportunidad. Binagsakan na kita ng pinto. Kaya prangkahan na santo. Ayoko sa roster nyo. Huwag kayong mga feeling malakas. At babalik lang ako dito kung may pan-PF ka ng mataas pag nagharap kami ni Batas. Yo, Batas is in Canada now, man. I don't know if he's gonna battle in Hiraya. Gusto nyo bang makasakse ng isa pang laban na malupit? Pues panoorin nyo kung palabasin to mula sa retirement para pag-retirein ko uli. Kaya, Bonus na lang yung third round. Bonus na lang yan. Hiraya Battlegrounds! Oh, hindi mo tapos. Sorry. Cut na lang. at ikaw, lumabas ka na sa kwadrado. Sabayan mo yung mga Santo talaga. tao. Makihiyaw ka na lang sa crowd, kunwari di kita nilang paso. Toronto, make some fucking noise, man. Yo! Post-credit! Kakamayan ko pa rin tong naalaban ko. Patunay lang na ako sport pagdating sa battle. Ngayon tapos ko na siyang kamayan, paabot ng hand sanitizer. Lagi freestyle na rin si EJ. Ganun pa man guys, na landslide na si Kalmado, pero okay lang yun. Maganda kasi nakapagbigay pa rin siya. At least nasilip natin yung kakayanan ni Kalmado. At may potential naman pala si Kalmado eh. Ganun pa man, nasabi ko yung mga kritisismo na para sa kanya. Si EJ Power kasi, nasabi ko na to dati, sa tingin ko siya yung bagong meta ng flip top eh. Na sa tingin ko,
effective yung style na ginagawa niya at kaabangan. Ganun pa man guys, bibigyan ko siya ng 10 kasi magandang laban yung pinakita ng Hiraya. Congratulations sa Hiraya. You guys earned my subscription. Nag-subscribe ako sa inyo guys at nilike ko yung video. Hopefully, karamihan sa inyo makapag-subscribe na rin sa Hiraya. At hopefully, tulad ng sinabi ni EJ Power, hopefully mabigyan nyo siya ng magandang TF at nang sa ganun makabalik siya dyan at magpatuloy kasi sa tingin ko merong goal at merong vision si EJ Power na gusto niya maging pinakamagaling na MC sa Pilipinas at sa tingin ko yung mga ganitong klase ng event ang magbibigay sa kanya ng kakayanan para maabot yung pangarap niya na yan. At gusto ko magkaroon din si EJ Power ng legacy na nakuha din na-achieve din ng iba kasi nagpo-focus siya sa pagbabattle rap which is good. Hopefully abangan niyo siya, mag-subscribe kayo sa kanya sa YouTube niya, mag-follow din kayo sa Facebook niya at hopefully masuportahan niyo rin siya tulad ng pagsusuporta ninyo sa mga artists sa Flip Top. Ganun pa man guys, bibigyan ko siya ng 10. Congratulations pa rin kay Kalmado, congratulations sa Hiraya at congratulations pa rin kay EJ Power. Na landslide lang siya sa first and second round at yung third round kahit panalo na si EJ Power, bonus na lang yun. Ganun pa man guys, maraming salamat guys kung nagustuhan nyo reaction video na yun. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at the same time, shoutout pa rin kay Batas na nandiyan sa Hiraya at galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa pamilya, sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigis lahat, good sila palagi. Kung may masabi man ako hindi maganda at mahaba man yung kwento, kayo na wahala, magpasensya. Ingat yung lahat dyan, peace out. At plan motive nga pala, kita tayo sa susunod na video. Peace.